niya ang pagiging ina ng Diyos sa kapistahan ng unang araw ng New Year ngayong 2018. So, kung mga tayo, lalo na importanteng parte ng ating mahal na Birhen. Okay, ito po ang aming pagninilay tungkol sa kapistahan ng banal na pamilya at ang Motherhood of Mary. Sa aming portal ba ng text 18 ang haharapin ng simbahan natin. Ano pong mga pagsubok o challenges ang ng 2018? Nako, parating pa lang ang haharapin ng ating simbahang Katolika. Maaari niyo pong i-text sa DZMM, space, react, space, ang inyong pangalan, inyong mensahe, lokasyon, ipadala po sa 2366. Sige po, at bago tayong magpatuloy, paalala po muna. Sabay-sabay nating salubungin ang 2018 mula sa iba't ibang panig ng bansa. DZMM Salubong 2018. The DZMM Special Coverage kasama ang ABS-CBN Regional ABS-CBN Reporters at ang ating Radio Patrol sa pamumunan ni Noel Alamar at Jeff Hernandez mula alas 10 ng gabi. Alamin din natin ang mga patok sa mundo ng negosyo at papasukin ng swerte sa papasok na taon. Hatid yan ni Carl Balita at Stargazer mula alauna ng madaling araw. Salubong 2018, the DZMM Special Coverage dito lang sa DZMM. Kapamilya, anong paborito mong sport? Basketball. Boxing. Volleyball. Yeah! Triathlon. Taekwondo. Swimming. Lahat ng sports na paborito mo, may umaati ka mong update dito. Halos lahat ng barangay. Kaya ganun pinakailigan ng mga tao. Magandang laban, bakbakan talaga. Samahan sina Freddy Webb at Boy at Season sa non-stop na commentaries, trivia at interviews. Fast Break, Saturdays at 3 p.m. sa DZMM. Ang nagdaang taon ay ating nahaya. Dahil sa ating pagmamahal sa isa't isa. Ang bagong taong paparating, ating salubungin ng may pag-ibig at pag-asa na may katuparan ang ating mga hiling. Tayo ay nabuo mula sa pagmamahal na ibinabahagi ng bawat isang kapamilya dahil sa walang sawa niyong pagbibigay. Sama kami. Yung mga nabanggit kanina, mga hamon sa bagong taon. Tamang-tama na sa pagsalubong natin sa bagong taon. Well, bukod sa papasalamat tayo sa biyaya ng Diyos sa taong 2017, pero nais nating hakbangin bilang salitang buhay kung ano ang mga hamon na haharapin ng ating simbahan sa taong 2018. At magandang simulan natin dahil tinatanggap naman natin, Father Bel, Ilza, na ang vital heart of society at church ay pamilya. So, ano mo ng hamon ng pamilya bilang pinakamaliit at katotohanan ng simbahan ay pamilya,
ang haharapin natin sa taong 2018. So siguro it's better to go through a reflection kung anong maaring haharapin ng ating mga pamilya. Tingnan natin, baka mapalalim natin ang pagninilay nito. Sa akin, una-una, pagharap sa pamilya, ang katotohanan talaga ng kahirapan. No? Hindi ko maitatawid na yung bilang pastor, marami talagang lumalapit na nangangailangan. Pangunahin talaga lang yung kakainin, yung masisilungan, yung may sakit, yung mag-aaral, at hindi ko pa na pinag-uusapan yung relasyong pamilya, no? Yung mabuhay lang. Kaya kung ang simbahan talaga ay bahagi sa kabuang pagliligtas, hindi pwedeng talagang kailangang pagnilayan nating mga mananampalataya, paano natin matutulungan ang mga pamilya at higit na higit yung walang-wala. And it's not church alone, no? Nakikilos dito. Talagang kailangan ng malalim na kolaborasyon ng lahat, pribado, gobyerno, at ng bawat individual at mga parokya na ano. So pamilya, sa tingin ko isang tungkol sa kahirapan na pinakasolidong dahilan ng migrasyon, dahilan din ng pamisan, away sa pamilya, depression, maraming issue ng separation, pera rin ang dahilan. No? So, ay dulot ng walang kabuhayan, sapat na tirahan, at ito ay isang bagay na haharapin ng simbahan. Yan. Tama po, Father Jerome. Siguro isang hamon din in relation to that kasi yung may kahirapan ay hindi lahat ng tao ay nakakapag-aral. So, kulang ng access sa edukasyon. Pangalawa ay hindi lahat ng tao ay nakakapagtrabaho. No, at depende rin sa mga skills na meron ang magkakamag-anak, no. So talagang kilos para sa paglingap sa sa pangangailangang pinansyal ng mga mananampalataya. So, at iba, napakaraming mga kooperatibang nabuo, and some of them are church and faith pushed. Talagang, I speak of one, yung Sacred Heart Parish Cooperative that was pushed. Ang tagal na nila ang mananampalataya sa paglingap sa pangangailangang pangbulsa. At hindi pwedeng sabihin bahala na, magdadasal lang kami, hindi na namin papansinin, no? Parang kulang eh. At kahit ang diocese, no, may mga efforts para ang kanya-kanya mga dioceses sa pagdating sa pangangalaga sa kabuhayan, dahil kailangan to ng mga pamilya. Ito yung nakikita natin, Father Jerome at Ilsa, tungkol sa problema ng mga OFW. Dahil alam po ninyo, ay maraming mga hiwalay sa pamilya dahil dito sa paghahanap buhay sa ibayong dagat. At nabasa ko nga o lumabas sa balita na nung umuwi yung asawa, yung lalaki galing sa Middle East, nagtatrabaho, ay alam nyo na discovery na mayroon palang ibang lalaki na sa buhay ng kanyang asawa. At ang napakari po OFW yun. So tingnan po ninyo. May social cost merong bawian na kumita ka, pero yung danger masisira ng yung pamilya. paghiwa-hiwala. Hindi naman lahat ng hindi naman. kwento ay negatibo, Yes, no? yes. Ang laki rin ng tinutulong hanggang ngayon. Ng mga Pero OFW. kailangan nakabantay tayo Talagang tulungan ng mga migrante para tumibay sa kabila ng pagkakahiwalay ang kanilang buhay pamilya, no? At kung hindi ay prone yung loneliness, number one, yung distance, at may sexual needs din ng mga mag-asawa. Mag-asawa, oo. Hindi pwedeng hindi banting na, no? Kasama talaga yung Kaya ngayong kasabihan, paraphrase po ng Ebanghelyo, anong mapapa sa kanya, kung mapasa kanya ang lahat ng kayamanan sa mundo at pero mawasak naman ang kanyang pamilya. Yun. Yun po ang malungkot at masaklap. Pero gaya ng sinabi ni Father Jerome,
marami naman dyan mga tumutulong sa ating simbahan. Halimbawa, yung mga Episcopal Commission on Migrant Workers. Ito ang ginagawa nila, pagtulong dito sa ating mga migrante o mga OFWs. Pero yung mga maralitang kapitbahay natin lang, paminsan, alam nyo po, mahirap antayan na yung gobyerno ang bababa o sino mang ahensya ng simbahan. Paminsan, kapwa pamilya nagkakatulungan, yung nagpapahiram ng puhunan, nagbibigay ng pagbubukas ng kung saan may trabahong may pagkakataong makuha. Alam nyo, hindi natin kailangang big time agad, no? May maliliit na individual efforts to help and reach out dun sa mga wala. Example, nakikita ko yung mga feeding program ng iba't ibang mga parishes ang tumutulong. May birthday lang yung isang tao, doon niya ginawa. Ang laking tulong na po niyan eh. Di ba? Yung maliit, pero yung school supplies, hango sa yung naipong kaunting savings, bibawas ka, dadagdag ka ng school supplies ng kapitbahay mo, o ng driver niyo, o yung kasambahay niyo. Alam nyo, hindi kailangang big time eh. At the same time, marami ring mga initiatives ang mga laiko kasi minsan iniisip natin ang simbahan yung hierarchy lamang eh, di At ba? hindi totoo yun. Pero ang laiko ay bahagi sa mga parokya, sa mga dioceses. Meron ding mga private efforts, like for example, meron akong isang kilala. Isa siyang very successful entrepreneur, no, babae. At isa siya ring ang angelpreneur. Ayun ang tawag sa kanya, angelpreneur. Meron silang isang asosasyon na nagtuturo talaga sila ng livelihood skills sa iba't ibang bahagi ng bansa, sa maraming tao, no? And napakahalaga kasi kahit nga hindi tapos ng kolehiyo, maaari nang magtrabaho o magkaroon ng negosyo eh. Or for example, dito sa DZMM, alam natin si Carl Balita, napakaganda ng kanyang programa. Ako mismo nakikinig ako dun eh kasi At marami akong 94 review centers na yan si Carl. diba? At Hall of Famer pa yata siya sa Catholic Mass Media Award. Oh, Carl, Happy New Year, ha? Happy New Year! So, maraming initiatives din privately ang mga laiko na ginagamit nila ang talino nila para magturo sa kapwa Pilipino kung paano magnegosyo. Yung pagnenegosyo mismo, ano, wag nang lumayo, no? Mismo yung mga Pinoy o Chinese na naririto sa bansa and doing business, sa akin, pangalagaan natin eh. Kasi marami ring Christian na negosyante. Tapat magbigay ng pasahod sa kanilang mga manggagawa. May pangangalaga sa kanilang manggagawa, meron ding pangangalaga sa planeta, sa environment, at syempre kailangan din silang kumita. Alam nyo, magandang pangalagaan itong mga negosyante sa atin upang hindi na tayo lumayo at tumakbo. Kung lalaki sila at lalawak dito, may tamang pangangalaga sa tao, sa planeta at sa profit, then it's good. At maraming Christian na businessmen. Yes. In fact, pag minsan sabi mo, ang tanda nyo na po, bakit pa nyo tinutuloy, Father? Hindi na to para sa akin. Para na to sa manggagawa ko. Correct. Which means they have seen a vocation and mission in Correct. business. Correct. Oo, gusto ko rin i-mention a specific example ito. Yung kaibigan kong si Joel Santos. Siya ay isa sa mga co-founders ng Entrepreneur School of Asia kasama si Vivian Tan, na anak ni Sir Lucio Tan. Alam niyo po ba, very silently, itong si Joel Santos ay nag-volunteer po sa San Lakbay program ng Archdiocese of Manila sa drug rehabilitation program. At sabi niya, yung mga estudyante ko, ipapa-interview ko sila sa mga drug recoveries at maghahanap kami ng paraan para magkaroon ng trabaho ang mga drug recoveries. At alam nyo, ang laki pa nga ng vision niya, no? Kasi kinoconnect ng ibang mga negosyante para makapag-hire ng mga drug recoveries na talagang gumagaling na at magaling na, no? Para ma-raise ang kanilang dignity. So, ang ganda ng efforts ng maraming mga laiko. At hamon na makita natin itong ginagawang ito ng mga laiko sa mundo, kung saan sila ay may kakayahang gampanan bilang negosyante, attorney, accountant, guro, iba't ibang pagkakataon na profesyon, yung expertise, at doon mismo nagagampanan yung paglingap sa mga maralita. Hindi tayo nakatingin sa taas, no? Paano ko ba lilingapin to? Guro ka, ay, pangalagaan mo yung estudyanteng nasa harap mo, hindi pumasok, puntahan mo yung bahay niya, naibalik mo sa paaralan, nabawasan ang kanyang kamangmangan, may posibilidad
Dahil, ganito ha, ang natapos po ng skills sa Pilipinas, ayon sa data natin, yung tapos ng test na skills, in 6 months to 1 year, may trabaho May sila. trabaho. In 6 months to 1 year. Kaya kung nag-senior high school yan, at ibinalik natin yan ng maayos, wow, ganun ang Yes. datas natin. At kung yan ay nag-college, nako, ang laki pa ng kikitain. In 3 years, may trabaho yan. At umaangat ang kanilang, ang kanilang estado ng Dignidad. estado ng kanilang pagkita. Kailangan nating magkatulungan eh. Tsaka alam niyo po, isa pa yung tungkol sa social media ngayon at sa paggamit ng Ilsa, bago mo internet. ipasok ang Ay, social okay. media, Marami pa alam ng kong report. gustong-gusto mo yan ipasok, pero meron tayong nakalink sa report. Oh, Yan. may Father. report. Okay. Sa line Okay, 6. sa Line 3 Radio Patrol, 42, Dennis Dennis Dato. Datu. Sige, anong nakalagay kay Dennis Alam- Dato? Alamin muna Alamin natin ang natin ang- sitwasyon sa Jose Reyes Memorial Medical Center, sa Maynila. Okay, Dennis. Yes, Yes, Dennis. Dennis. Nasa line 6. Yes, Mhm. yes, dito sa Jose Reyes Memorial Medical Center sa Maynila, nakahanda na lahat ng gamit para gamutin ang mga mapuputukan. Naka-alerto mga doktor at nurse, pero kung kukumpara ng mga nagdaang pagsalubong sa bagong taon, wala halos na dala ngayon dito sa Jose Reyes Hospital. Sa maghapon, may 7 pa lamang ang dinala dito na naputukan. Mula naman December 21 hanggang ngayong gabi ay 11 pa lamang ang kabuwang na isugod. Pikulo ang nangungunang dahilan ng pagkasugat ng mga pasyente. Pinakahuling dinala dito ay isang 12 anyos na batang lalaki, tinaga Felix Rotas sa Santa Cruz, Manila, na tinamaan ng pikulo sa daliri sa kanang kamay. Radio Patrol 42, that is ABS-CBN News, TCMM. Ayan, then, yes, okay, natapos na yung report. Ay, At- ito nga pala. Sa, Pero bago pumasok Oo. yung line 12, nakagugulat ang na-aksidente dahil kakaunti ang Tuloy yan na At walang umikot ang mga paputok. pulis dito sa QZ. Sabi, magpaputok kayo, huliin namin kayo, papasukin namin kayo. Parang maganda rin, ano? At saka hindi lamang yan, yung mga may-ari ng mga shops ng mga paputok, nagre-reklamo sila, mawawalan na kami ng hanap buhay, sabi nila. Pero, dapat ipatupad yung batas talaga na wag naman magbenta ng mga malalakas na firecrackers, sa mga ginagamit na nakakasira o nakakasugat ng mga tao. Kaya lang, napakamahal ng torotot ngayon, Father. Doon sa tabi namin, 150 pesos, yung dating 50. Pwede naman So, kung lata. demand and supply ngayon. Okay. Meron pa tayong isang report na papasok. Yan. Nasa linya natin, Line Sub, Radyo Patrol Ron Lopez, 2 panibagong kaso ng tinamaan ng paputok sa Bulacan na itala. Mhm. Yes, Ron? Yes, umakyat na sa 14 ang bilang ng mga napuputukan sa probinsya ng Bulacan ngayong pisperas ng bagong taon, kung saan karamihan sa mga biktima ay mga bata. Patay sa tala ng Bulacan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, 11 sa mga biktima ay nasa edad 15 taong gulang at pababa, habang 2 naman ay nasa pagitan ng edad 16 hanggang 20 taong gulang. 8 sa mga biktima ang nasunog ang balat o napaso, 2 ang naputukan, habang ang isa ay nagasgas ang balat at ang isa ay nakalunok ng paputok. Tulad ng ibang lugar ay nangunguna pa rin ang iligal na pikulo sa mga ginamit na paputok ng mga biktima, habang may isang biktima ng 5-star, boga at pailaw na fountain. Ito ang Radyo Patrol, Ron Lopez, ABS-CBN News, DZMM. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30. Okay, balik tayo sa salitang buhay at ngayon po ay pinag-uusapan namin ang tungkol sa hamon tungkol sa pamilya, lalong-lalo na sa problema ng kahirapan. Okay,
Yes, sa pamilya. So, Yes. sinisili pa rin natin ng maaring pamilya. Yung, Kahirapan. at merong mga ilaw tayong nakikita. Yun ang punto, no? Kumikilos ang simbahan, kumikilos ang malawak na laiko sa kanilang sitwasyon ng pagganap para maiangat. Kaya, kailangan di tayo mawala ng pag-asa, no? Yung word of hope. Sabi nga ni Pope Francis dito sa Urbi et Orbi nung Kapaskuhan, Christmas is about hope. At totoo yan, no? Ang bitbit ng sanggol na maralita, no? Nasa sabsaba ng Panginoong Jesucristo. Yes. Napakasimple ng pamilyang ito. Halos walang kotse siguro ng mga panahong yon. But they have all a trust in God. At yun siguro ang bitbit din ng maralita na nagsasalita sa simbahan na nagpapakita kayo ng pag-asa. Sa akin, ang pinakakongkretong manifestasyon sa iglesia ay ang tinig ng maralita na kahit walang-wala, utang na loob, nakakagulat, pero hindi bumibigay. Yan, ang mga pamilya. Itong problema rin, Father Jerome, Ilsa, sa pamilya, yung mga magulang, pinapayagan nila yung mga batang mga anak nila na nagpapalimos at kuminsan nagbibitin sa mga jeepneys para magkaroon lang ng pandagdag sa kanilang income. Okay lamang yon. Kuminsan ay mapanganib nga, pero sana naman ay yung mga magulang ay huwag nilang tulutan na hanggang hating gabi sila magtatrabaho o sa kalsada. Siguro oo nga, kahit dahil umaga, sa Father. kahirap. Kahit pa umaga, siguro wala sa ating ng parang tumatanggap na hayaan ng mga batang namamalimos sa kalsada. Dapat naman Kahit pa umaga, limitahan. Father. Talaga. Parang meron ding sa timplay mali, no? May mga bagay. Pero paano mo gagawin? Yung mga magulang dapat ang mag-control sa kanila o maghigpit naman. Kung may mangyari sa mga bata, sino ang sisisihin? Lalala ang sitwasyon. Yes. Tapos pinag-uusapan natin kanina, gusto ko ipasok yung sa social media, no? Kasi related pa rin siya sa yung kahirapan, no? Kasi sa totoo lang, may organisasyon, yung Youth Pinoy, no? Na related din sa CBCP Youth, na every year sila po ay go-host ng Catholic Social Media Summit. At kasama rito yung paano po ang internet. Totoo lang ho, even globally ngayon, sabi nga, mahuhuli ka kapag hindi mo gamitin ang internet. Ang pagnenegosyo, pwede mo nang gawin online. Pero yung isa, personal kong kilala siya, sabi nga niya, alam mo ate, nung ako'y nagtatrabaho sa isang opisina, napakaliit ng sweldo ko. Nung ako'y nagkaroon ng pagkakataon na gumawa ng mga proyekto online para sa isang international client, nasa loob lang ako ng bahay, ang laki ng kinikita ko, mas may panahon ako para magsilbi sa Panginoon. So sabi niya, ituturo ko ang mga skills na iyan sa iba pang kahit hindi mga nag-graduate, kung marunong silang gumamit ng internet ng tama at magnegosyo sa pamamagitan ng paggamit ng internet, nako, ang daming mga Pilipino kahit hindi umaalis ng bahay ay pwede at magkaroon ng negosyo. Nag-cut yung migration dahil dun sa pasok ng mga internet-related na trabaho, di ba? Katulad ng mga call Yes. mga medical recording, legal Pwede kang maging recording, virtual assistant Exactly. ng bahay mo. at sa loob na Yes. India had the same, no? Yes. Internet, nakuha rin nila yung share ng market na galing sa Amerika, no? Alam natin. So, hindi mo na kailangang pumunta ng Amerika, mag-migrate. At dito sa Pilipinas, in fact, na-eclipse nalampasan na ng mga call centers using other means, itong migration income. Ibig sabihin, ang lawak na ng gumagawit ng e-commerce, digital businesses, pati burol, ina rin no? Oh, yes. Yung iburol. Oo. E-Misa, Fathers. Ngayong simbang gabi, sang katutak ang mga parokyang naka-E-Misa, no? Yes. Kasi, pero ewan ko kung valid yan, May yung mga Ibiza. views, Father. Oo. Daming views. Pero, At itong Sacred yung- Heart, oo, yung yung dinaanan, yung 1.1 million. Paano ko tatalunin diba? yung 1.1 million sa ilang lang kaysa sa loob ng simbahan? Correct. Yung pumasok, 1.1 At billion. saka iba OFWs
talaga kasi hindi sila makapunta sa simbahan. So, Mhm. at the very least, makapakinig man lang sila ng salita ng Diyos online. Mhm. Which Yung means- kuwan naman, yung e-burol, maganda rin ito dahil imbes na uuwi yung mga kamag-anak Opo. sa burol ng kanilang minamahal sa buhay, no, halimbawa ama o ina, ay Tinitingnan. ipadala na lang yung pera. Father, pero gusto ko sana na hindi lang iburol, Ano kundi ilangit, ano. Ano Ibig po sabihin, yan? kung nandun na sa langit yung namatay. review niya. Father, meron akong once na ikasal eh. Oh, Oh, ano Ikasal, naman hindi yun? naman yung couple lang Oo. naroon. Pero yung magulang nasa Japan, Mhm. tapos narito siya sa so oo. nagpapayo yung magulang sa Ah, okay. during that ceremony of the kasal, Okay. parang hinilingin ng magulang, pwede ba ako makapagsalita? Okay Ah. naman, di ba? So ikasal. Mhm, mhm. Yes. So, yes. but your point is yung sa commerce na nasa internet, through internet, text pa nga yung iba eh. Mm-mm. Ando na nga, walang duda, ando na. Yun yung magandang paraan ng paggamit ng Pati internet. edukasyon na ando na ha. Yes, yes. Everything, no? Pwede ka ngang mag-Bible study with Scott Mhm. Hahn online eh. Mhm, Isang mhm. biblical scholar, pwede mong gawin yun online. At hindi na to atras. Oo, This talagang is, this ano, is the way to go Mhm, sa mhm. future natin. Gusto kong ipasok din sa tungkol sa pamilya. I mean, kung merong hamon, Mhm. babalikan ko pa rin yung call for yung relasyon sa Diyos na yung Oh, oras yes. ng panalangin ng pamilya, yung Mm-mm. personal na pagdarasal. Busy tayo, kanya-kanya tayo ng pinanggagalingang hamon sa buhay para mabuhay lang. Mm-mm. And then at the end, yung sacrifice nung prayer life Yes. over a materially driven needs natin. I think may rason bakit din Consumerism. pero ito yung alam natin na bumibigay yung spirito natin Mm-mm. doon sa pangangailangan para lang mabuhay, and it's something that the church and every family has to face. May panahon, nakakasimba pa ba kami? Yan. O, May panahon pa ba kami sa Diyos? marunong Yan. pa ba tayong manahimik? Kasi minsan go, go, go lang tayo, galaw lang ng galaw, pero wala tayong silence. O marunong pa ba tayong makinig sa Diyos? Kaya tayo nagre-rate itong salitang buhay tsaka yung light moments. Sinabi ng MM, Father, we were surprised. I was also asking for the rating. Naakala ko, hindi tayo magre-rate dahil religious eh. Pero sa MM, Father, itong late program natin, marami palang gusto na matulog at matapos ang araw nila sa katahimikan ng salita ng Diyos at ng panalangin. May paghahanap at may pagkagutom sa salita ng Diyos at sa diwa kung paano ito nagiging buhay. And so people really want a religious spiritual program. And I think we thank you yung mga viewers and listeners natin dahil pinapakita nyo habang tinatangkilik nyo ito na may lugar ang espasyo ang Diyos sa buhay natin. Di ba? Kaya salamat Father, inimbita mo kami ni isang sumama Yes, sa iyo. salamat Father Bell. Ikaw ang Pero aming nagsimula nito, 1990s pa. Ikaw ang aming ikaw ang aming anghel. Oh, maraming salamat din at alam po ninyo, we are not getting any younger, kaya dapat yung mga Father, speak for yourself na lang. mas bata, yung mga mas bata naman ang mag-take over one way or the other. Time comes. Oh. Pero naghahanap ang tao. Ng kabuluhan. Mm. Diba? Naghahanap ng connection sa Diyos. Kasi kapag wala ang Diyos, hindi kompleto ang buhay eh. In fact, walang kabuluhan ng buhay pag At wala ang ang Diyos. pamilya na ang sentro ay Diyos, kahit na hindi naman maiwasan, talaga naman po may darating na unos, problema, may issue, pinansyal, relasyon. Pero kung may Diyos ang pamilya, walang duda, makatatayo, makababangon. At ganun kahalaga ang panahon at ang buhay na nakaangkla sa Diyos. Kaya talagang it will always be a challenge by any year. Pero lalo na kapag sinusubukan tayo dahil may pangangailangang material na kailangan nating harapin to. And it will be a challenge for church Yes. na magbigay ng relevant Correct. na mga salita ng Diyos, ng liturhiya, ng panalangin, ng awit,
ng pelikula. Salamat na si Father Mhm. Nono nag-produce ng Yes, at may darating pa. Ignacio, no? Mhm. Nanalo sa Mhm. isang International Catholic Film Festival. Naantay namin Mhm. i-produce yung Arnold Jansen. O si Joseph. Si Pero sa- Butenbrook. I'm wearing Butenbrook. A martyr. Mhm. Na founder ng Mhm. Second Heart, no? At Um, pinatay ng mga Hapon, no? Oh. May SVD rin palang Mm. martyr, Oh, Father. hindi. Mayroon din tayong isang obispo, Father Jerome. Sino, Father, yan? Si Fineman. Finaman. Ayun. Oo. Naituon ng Hapon ang Batangas at Ay, Mm. Mindoro. talaga? Dahil